multo, takbo. Buhay si Wang Pingan, takbo. Nasaan ako? Nagmulat si Wang Pingan, takbo. Patay na ako. Itinalaga si Wang Lang bilang pangunahing kusinero ng daigdig. Mula ngayon ako na ang magiging pangunahing kusinero ng daigdig. Ginoo. Sino si Wang Pingan? Pingan, ayos ka lang? Alam kong nagsisinungaling lang ang manggagamot na iyon. Ayos si Pingan. Pinagpala tayo ng langit. Bago pumanaw ang kuya mo, ipinagkatiwala kanya sa akin. Kung may mangyari sa'yo, paano ako makakaharap sa kanya, Pingan? Nabuhay ako muli sa katawan ng isa sa aking mga inapo. Ngayon, susubukan ng lolo mo ang pagkain. Maging alerto kayong lahat. Sa palagay ko, ang pagbisita ng lolo mo ngayon Ay para sa plaka ng ating pamilya. Huwag nang mangarap, iyon ay plakang minana mula sa ating mga ninuno. Ipaglalaban ko iyon hanggang sa huli. Mali ang paraan mo ng pagluluto ng sabaw. Kailangan ng pampalasa. Lumayo ka nga dyan. Kung ayaw mong gawin, ako na. Anong ginagawa mo? Ito ang paboritong ulam ng lolo sa tuhod mo, ang repolyong pinakuluan sa tubig. Kapag nasira ito, mawawala ang plaka ng restauran. Lumayo ka nga dyan. Hindi ko inakalang ganito na lang. kahina ng mga inapo ni Wang Lang sa pagluluto. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ipapakita ko sa inyo ang kakayahan ko. Ang galing ni Ping An sa paghiwa. Baka si Ping An ay isang henyong itinago ng pamilya Wang? Ingat! Ingat! Gago, gusto mo ba akong patayin? Pasensya na. Baguhan pa kasi ako sa paghawak ng kutsilyo. Hindi ka ba nasugatan? Ano ba yon? Hindi basta-basta ginagalaw ang kutsilyo. Ayos lang. Alam ko ang ginagawa ko. Bilis, magtrabaho na kayo. Ginoo, nasa pangunahing bulwagan na po ang matandang Ginoo. Bilis, bilis, maghain na kayo agad. Shujuo, ihain mo na. Sige. Gago, sinira mo ang sabaw ko. Pulseras, lumabas ka na dyan. Naghihintay pa ang lolo mo. Bilis, ihain na yan, lolo. Paumanhin po sa paghihintay. Pamilyar ang peklat na ito. Siya pala, si Xiao Dusi. Umalis ka dyan. Umalis kayo dyan. Buisit ka. Ikaw ang pumatay sa akin nun, di ba? Ping An. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Bitawan, Ping An. Anong ginagawa mo? Gago ka. Kahit maging abo ka na, makikilala pa rin kita sa peklat mong yan. Nagwawala ka na. Wang Yongqian. Ito ba ang pamangking tinuruan mo? Walang galang sa nakatatanda, bastos ang bibig. Ang angkan ninyo talagang napakasama. Lolo, huwag po kayong magalit. Si Ping An po, bata pa lang po siya. Kalokohan. Huwag mo na lang siyang pansinin. Naiinis na ako. Ikaw pa ang naiinis. Ito ay puting jade na Buddha na gawa sa tofu. Huwag mong galawin. Pang-practice lang ito ng tatay ko. Paano kung masira? Diyan ka lang. Huwag kang kikilos. Alis na. Bagaman hilaw pa ang teknik, seryoso naman ang bawat hiwa. Kailangan ko pang masanay sa katawang ito. Sa'yo na lang ako magpa-practice. Lolo, tikman natin ang mga putahe.
Ano to? Hindi pantay ang alat, hindi tama ang pagkakaluto kahit aso ayaw kainin. Itong maliit na to naging maselan na ang panlasa. Wala na, mawawala na ang plaka. Anong kinakabahan ka? Walang kwenta. Hindi ba't meron pa tayong huling sabaw na hindi pa natitikman? Anak ng pakiusap, huwag ka nang magsalita, pwede ba? Hindi masarap ang mga putahing ito, yung sabaw. Nilagyan mo ng kung ano-ano ng mga bagay-bagay. Siguradong hindi rin masarap yan. Shujuo, Tay, kumuha ng sabaw. Lolo, tikman niyo po ang sabaw. Sino ang gumawa ng sabaw na ito? lolo sa tuhod. Ako ang gumawa niyan. Apo sa tuhod, hindi pa ganap ang aking galing. Ikaw. Aray! Hayop ka, nagnakaw ka na naman ng pagkain. Lolo, ang sarap talaga ng sabaw na ito. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang isang ito ay may konting talino. Ang sabaw na ito ay may bahid ng kagalingan ng hari ng kusinero. Hari ng kusinero. Ako ang hari ng kusinero, tatay. Ako ang hari ng kusinero. Hari ng kusinero. Anong bahid ng kagalingan ng hari ng kusinero? Galing ito sa akin. Pero, ang bata sa inyong pamilya ay napakapilyo at walang galang sa matatanda. Isang salot talaga. Anong salot? Ang gulo na ginawa mo, hindi pa kita sinisingil. Nagmamalaki ka na agad. Tumahimik ka! Umupo ka! Kuya, sabi ko sa iyo ang pagpapalaki mo. Kahit isang batang paslit ay kayang sumagot sa kanyang lolo sa tuhod. Talagang palpak ang pagpapalaki mo. Higit pa sa palpak ang pagpapalaki. Sa tingin ko kung ano ang puno siya rin ang bunga. Ikaw? Bilang apo ng kusinero Diyos na si Wang Lang, muntik mo nang maubos ang restaurant na iniwan ng ating ninuno. Ito ay isang kahihiyan sa ating ninuno. At lalong kahihiyan sa pinagpalang plaka ng unang hari ng kusinero. Tama. Kuya Yunkian, kung may utak ka, ibigay mo na ang plaka. At ang titulo ng restaurant sa amin, ang inyong sangay, ay wala ng karapatan na kumatawan sa angkan ng Wang. Gusto nyo na namang agawin ang mga ari-arian at plakang iniwan ng ating ninuno. Kayong mga hungkag ang pangarap. Kayong lahat ay nagdala ng kahihiyan sa akin. Ikaw, batang hamog, ano ba ang alam mo? Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka dyan. Tama na. Manahimik kayong lahat. Kung ganito lahat kayo ay nagsasabing tama kayo, ang tanging paraan ay sa kusina natin pagtibayin ang katotohanan. Lolo, ang ibig niyo pong sabihin ay... Paligsahan, Wang Yunkian, kung ikaw ay matatalo, sumunod ka ng maayos at ibigay ang plaka at restaurang ito kay Yunyao. Mula ngayon, ang inyong sangay ay mananatili bilang isang menor na sangay. Hindi pwede, Lolo. Ang apo ninyo. Ay natatakot na bago pa man lumaban. Ang angkan nating Wang kailan pa nagkaroon ng isang taong duwag na tulad mo, nahihiya ako sa'yo. Lupan ngayon na tayo maglaban. Nahiya ako ng husto dahil sa'yo. Paligsahan, ngayon na. Sige, ngayon na ang paligsahan. Hindi pwede, huwag na. Batang hamog, nababaliw ka ba? Kapag natalo tayo, mawawalan na tayo ng lahat. Talaga namang mga duwag at walang bayag. Mas mabuti pang ibigay na lang ninyo ang titulo at plaka. Para hindi mapahiya ang aming ninuno. Wang Yunkian, kung wala na kayong tapang na makipagpaligsahan ng patas, mukhang hindi na dapat sa inyo ang plaka at titulo ng restaurant. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ang langit ay hindi babagsak.
Ginamit ko ang pinakamagandang uri ng abalone. Hindi tulad ng iba nagkakamali ng walang direksyon. Gaya ng isang pangit na nanggagaya. Hala, kailangan ko siyang tulungan. Anong ginagawa mo? Paligsahan ito? Naglalaro ka ba? Umalis ka dyan. Ping-an, huwag kang mag-eksena. Sige na, sige na. Ayaw mong pakialaman kita, di ba? Huwag kang umiyak kapag natalo ka mamaya. Sige. Lolo, tikman ninyo po. Talagang masarap. Zachary Cruz, hindi ka ikinahihiya ng angkan namin. Ikaw ang pinakamagaling sa mga kabataan. Magaling. Sayang lang. Malayo pa rin ito sa kinain ko mula kay Shoujuo noon. Lolo, kayo po. Wang Shuju, ang kapal ng mukha mo. Hinaharap mo ako ng sabaw. Na mapait at mapakla. Tanong ko sa'yo, ikaw ba ang gumawa ng sabaw kanina? Ito ako ang gumawa ng sabaw na ito. Katarantaduhan. Hindi pa ako ganong katanda para hindi makilala ng dila ko kung ano ang masarap at hindi. Akala ko talaga, may henyo sa pamilya nyo. Kung ganito lang ang kaya nyo ngayon, ibigay nyo na ang restaurant. Ibigay nyo na. Lolo, ibigay nyo na. Ibigay nyo na nga. Sandali. Ang sabaw na ito, ako ang nag-ayos nito. Ikaw, isang batang hindi pa marunong humawak ng kutsilyo? Lolo, sa tingin ko, ang pamilyang ito sinasadya na lang nila. Nagtutulungan silang magsinungaling para makalusot. Tama, isang walang kwenta, isang maliit na sinungaling. Parehong-pareho kayo. Ayaw niyong maniwala. Titikman ninyo. Ang bango. Baka naman yung sabaw kanina talagang inayos ni Ping-an. Tikman ninyo. Huwag kang magpanggap dito. Sigurado akong may inilagay ka ulit dito na kung ano-anong bagay para lokohin si Lolo, di ba? May inilagay bang kung ano-ano, inumin nyo, malalaman nyo. Ikaw naman ang sabaw mong ginawa. Kulang sa apoy, ang bango nasa ibabaw lang. Ikaw pa ang may ganang sabihin ito'y dekalidad, pangkaraniwan lang ito. Ikaw, At yung mga malabo na ang mata, hindi na makilala ang masarap na sabaw, ay mga bulag. Ping-an, ikaw. Kung kayo ay ayaw maniwala na ako ang nag-ayos ng sabaw na ito at itinuturing ninyo akong walang kwenta, edi gagawa ako ng isang putahe para makita ninyong mga palakas sa balon kung ano ang totoo. Ping-an, tigil-tigilan mo nga yan. Marunong ka bang magluto? Oo nga. Ping-an, huwag kang mag-eksena dyan. kung ayaw mong makipagkompetensya, busakwaya, magpasuko ka na lang agad. Tama ba ako, mga kasama? Magpasuko ka na. Tama na yan. Makikipagkompetensya ka ba o hindi? Siyempre, makikipagkompetensya ako. Sa susunod na laban, ako mismo ang haharap. Ang pagluluto ng pagkaing hugis pakpak ng Phoenix. Ito ang espesyal na putahe ng palasyo na orihinal na nilikha ng ating ninuno na si Wang Lang, ngunit nawala ng tuluyan nang hindi ito naitala. Dahil sa kanyang hindi inaasahang pagkamatay. Anong rekado ang dapat ilagay? Hoy bata, makinig kang mabuti. Ang pinakamahalaga sa putahing ito ay ang huling hakbang. Kailangan mo ng dalandan na ibinabad sa 10 taong gulang na huwadiyaw na alak. Durugin ito hanggang sa maging pino, kuha ng isang kurot gamit ang 3 daliri at ilagay ito sa kawali bago agad na alisin sa apoy. Si Ping-an kaya, yung huling inisaboy niyang rekado, posible kaya na totoo? Bilisan mo.
Ay, Wang Yunqian, Wang Yunqian, ikaw na isang pangulo ng pamilya, nagluluto ng nakikinig sa payo ng isang batang walang alam? Ipinahiya mo ang mga ninuno ng angkan nating Wang. Ang bango. Paano posible? Siya. Nagawa niya talaga. Wang Yunqian, alisin agad ang apoy. Gamitin ang natitirang apoy sa kalan. Magpakulo ng kalahating tasa ng tsa. Natitirang apoy. Tama, bilisan. Hindi tama. Ang putahing ito sinabi sa akin ng tatay ko. Dapat malakas ang apoy para tumuyo ang sabaw, para mapanatili ang aroma. Ping-an, huwag kang mag-utos dito. Papa, hindi dapat patayin ang apoy. Ang sinabi ng tatay. Hindi dapat mali. Ping-an, bata pa siya. Tanga. Wala na kasalanan mo, ikaw talaga. Ang nagpabuhos. Anong mga pampalasa na yan? Ang nagdulot ng problema. Ay nako. Ito ano ang gagawin ko? Ano itong maitim na bagay? Ano yan? Phoenix sa tingin ko isang sunog na uwak lang. Sa ganyang kakayahan mo, hindi karapat dapat nakasama ng putahe ko. Talagang nakakahiya sa mga ninuno. Mapanghi at mapait, may amoy pa ng sunog. Wang Yunqian, sinayang mo ang mga sangkap, inalipusta mo ang pagluluto. Ang pagsubok na ito, Zachary Cruz nanalo. Narinig mo? Walang kwenta, hindi mo pa magawa ang putahe, nag-aasam pa na pangalagaan ang plaka ng mga ninuno at ang restauran. Ayon sa kasunduan. Ang plaka ng restauran, ang titulo ng lupa ibigay lahat sa pamilya ng Yunyao. Lolo ako. Xiaoduzi. Xiaoduzi. Sino ang tumatawag sa aking palayaw? Ako. Anong tawag mo sa akin? Sabi ko tinatawag ko kayong Xiaoduzi. Paano mo nalaman ang palayaw ko? Sa loob ng simbahan tumikim ng alak para sa seremonya. Nagkalasing at naging basura na hulog sa harap ng plaka ng ninuno. Naaalala mo ba? Tumahimik. Paano mo nalaman? Dahil ako ang lolo mo. Ito. Ping-an, huwag kang magsalita ng ganyan. Umuwi ka na. Impyerno ka, hinila mo pa ang tainga ng ninuno ko. Anak, kung hindi mo kami hahayaan. Maniniwala ka ba na kaya ko pang sabihin? Noong ikaw ay 8 taong gulang, umihi ka sa tabi ng ilog. Tumigil ka. Kung ganun ang gusto mo, sa huling round, paggalingan tayo sa paggupit, ang ekspertisyon ni Lolo Wang lang. Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Lolo, hindi tama iyon. Tapos na ang kompetisyon. Oo nga, Lolo. Hindi natin pwedeng hayaan ang baliw na to. Tumahimik ka. Ako ang magdedesisyon. Wala kang karapatang sumabat. Sige, laban. Kahit 10 beses pa, talo kayo. Mga palaka sa balon. Pustahan tayo. Pusta. Anong pusta mo? Ang laban na to ang pusta. Kung ako ang manalo, kayong dalawa ay luluhod sa harap ko at tatawagin ninyo akong hari. Ping-an, Nandito ako. Manood lang kayo. Sige. Ang kapal ng mukha mo? Batang walang alam, pustahan. Kung ikaw ang matalo,
Ang angkan ni Wang Yunqian ay aalis sa pamilyang Wang nang walang dala-dala. Oras, isang sandali. Paksa, ikaw ang bahala. Magsimula na. Isang bata naglakas loob pang mag-ukit ng tokwa. Akala mo ba laro-laro lang to? Pingan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sandali lang, malalaman mo. Ang galing sa paggupit. Tapos na ang oras. Hala, Yunyaw Master, ang galing ng pagkakagawa niya. Oo nga, talagang henyo siya. Nagpapanggap lang yan. Yang tutong na tokwa mo, ano pa bang magagawa mo? Ito ba yung pinagmamalaki mong panalong putahe? Isang malaking puting tokwa lang pala, nakakatawa ka. Hindi ka pa ba nahihiya? Lalagyan mo pa ng mainit na sabaw yung tutong na tokwa mo para tuluyang masira. Gusto lang niyang lutuin yan para makain. Mga walang kwenta, ganyan lang ang karapat dapat sa inyo. Ano yan? Ang ibabaw ng tokwang ito ay espesyal ang pagkakagawa. Natutunaw ito kapag mainit. Hindi. Imposible. Peke lahat ito. Ang tokwang ito, paano? Ito ay puting jade na Buddha na gawa sa tofu. Puting jade na Buddha na gawa sa tofu. Lolo, ang hari ng kusina. Kapayapaan. Hindi ko inaasahan. Sa murang edad mo, kaya mo palang gayahin ang sikat na putahe ni Lolo Chef. Pinagpala ang aming pamilya. Pinagpala talaga ang aming pamilya. Lolo, baka naguguluhan ka na sa katandaan. Siya, isang batang hamak lang yan. Paano posible na magaya niya ang natatanging galing ng ninuno? Sa tingin ko, inukit na yang tokwa bago pa. Sinamantala niya ang gulo para palitan ito. Lolo, ang tokwang ito yung karaniwang ginagamit ng tatay ko sa pag-ukit. Gawa ito ng tatay ko? Ang Thousand-Handed Buddha ay pambihirang putahe para sa hari. Isang musmus lang siya. Paano niya magagawa ito? Yunqian, ang puting jade na Buddha na gawa sa tofu, ikaw ba ang gumawa? Ito. Bahala na kung sino man yon. Basta, isang bagay lang ang sasabihin ko. Nanalo ba kami? Pare. Ang tagal nating hindi nagkita. Ayop ka, may mukha ka pang humarap sa akin. Sino yan? Isa na namang kabataan? Hoy, matanda ka na. Huwag kang mag-init ng ulo ng basta-basta. Huwag kang magmadali. May dala akong regalo para sa'yo. Ikaw, Lolo, huwag kang ma-excite. Huwag ka ring magmadali. Sa tamang panahon, magagamit mo rin yan. Ituring mo na lang na maagang regalo. Ha 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 ha. Mga daga kayo, huwag kayong magmalaki. Maniwala ka ba na hindi ka na makakaalis dito? Sige, hihintayin ko. Sino yan? Si Hejun ang pangalan niya. Siya ang pinakahuling estudyante ng dakilang si Wang Lang. Pero nang mamatay ang dakila, naging sunod-sunuran siya sa mga banyaga at nag-shift sa pagiging chef ng Western cuisine. Marami pa siyang kinuhang negosyo sa amin. Hey Jun. Guro, anong ulam ang ginagawa mo ngayon? Turuan mo ako, pwede ba? Ang ulam na ginagawa ko ngayon ay tinatawag na espesyal na ulam na talon ng Budista. Dapat talagang sariwa ang mga sangkap. Talagang iba na ang lahat. Huwag mong abusuhin ang kabaitan. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para kunin ang pwesto ng inyong angkan ng Wang bilang hurado sa paligsahan ng mga hari ng kusina.
Anong akala mo sa sarili mo? Para sa paggunita sa Chef King Cup ng ating mga ninuno, bilang mga inapo ng mga Diyos sa pagluluto, iisa lang ang pwesto. Anong karapatan mong kunin iyon? Ang lakas ng loob mong bastusin ako ng ganyan. Kuya Fugi, tingnan mo nga. Tingnan mo, ang galing ba sa pagluluto ng mga batang ito ay karapat-dapat. Sa pwesto sa panel ng mga hurado? Kung ako ang tatanungin, ganito na lang. Dali, atraso na ang pwesto sa panel ng mga hurado. Para naman sa Chef King Championship, hindi kayo mapahiya. Ang yabang naman nitong si Hejon. Ang mga sinabi niya ay para na ring sampal sa mukha ng angkan ng Wang. Toong gago. Hanggang sa amin na angka ng Wang, ginagago niya. Hejun, huwag mong kalimutan, galing ka rin sa angkan ng Wang. Kung hindi dahil noon sa ating ninuno na naawa sa'yo at binigyan ka ng makakain at tinanggap kang huling estudyante, paano ka aabot sa kinaroroonan mo ngayon? Anong angkan ng Wangwang? Anong estudyante-estudyante? Masyadong makaluma at mahigpit si Wang Lang noon. Dahil doon, ang sining ng pagluluto ay naging isang lipas at mahigpit na tuntunin. Ang ginagawa ko ngayon ay para wasakin ang lipas na tuntuning ito. Kahit na muling bumalik si Wang Lang, wala akong pagsisisi sa konsensya ko. Kung ganito na lang, dahil magkakamag-aral tayo noon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Hindi ba't ayaw ninyong tanggapin? E di magtagisan tayo, maglalaban tayo ng isa sa bawat panig. Tagisan ng galing sa pagluluto. Kung kayo ang manalo, sige. Ang pwesto sa hurado ay mananatili sa angkan ng Wang. Kung ako ang manalo, sa akin mapupunta ang pwesto sa hurado. Payagan mo na siya. Huwag kang matakot. Ang angkan nating Wang ay mayroon namang 100 taong pamana sa pagluluto. Hindi tayo talo sa isang tulad niyang marunong lang maghain ng lutong kanluranin, puro porma lang. Sige, sumang-ayon kami. Sakto lang, naimbitahan ko si paligsahan ng mga hari sa kusina pangulo ng lupon ng mga hurado, si Gabriel Ramos. Sa pamamagitan ni Gabriel Ramos ang huhusga sa paligsahang ito. Kayo, wala namang tutol, di ba? Si Gabriel Ramos ay makatarungan at matuwid. Siya ang maging hurado. Wala akong tutol. Mabuti. Sa paligsahang ito, 3 kantos, 2 panalo. Ang mananalo ay magkakaroon ng permanente sa paligsahan ng mga hari sa kusina bilang hurado. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang kaya mo. Lolo He? Halika. Makipagkumpetensya ka sa akin, karapat-dapat ka ba ikaw? Ito ang aking estudyante, si Luis Hernandez. Talunin mo muna siya bago ka magsalita. Kakakamit ko lang ng titulong Gintong Chef sa Western Cuisine Competition. Gintong Chef? Maganda nga ang pangalan. Pero alam mo ba na ang tunay na sining sa pagluluto ay nasa lalim ng kaalaman sa pagiging masinop? Batang musmus ka pa lang, ano ba ang alam mo sa pagluluto? At nangahas kang magsalita ng ganyan? Tama na. Ano pa ang pinagtatalunan ninyo sa isang batang yan? Magsimula na ang paligsahan. Ang galing sa paghiwa. Ang dating ay talagang hindi nabigo sa pangalan. Mali ang apoy. Kung magpapatuloy ng ganito, talagang matatalo. Hoy, makinig ka sa akin. Kapag ang sabaw ay kulang-kulang sa 8 bahagi, bawasan mo ng 3 bahagi ang apoy. Tapos, gumamit ka ng 1 kutsarang malamig na sabaw ng ribs para pating ka rin ang amoy. Bilisan mo. Malamig na sabaw. Naiintindihan ko ang tamang pagpatay ng apoy, pero ang pagbuhos ng malamig na sabaw, hindi ko pa yan narinig kailanman. Dapat ba akong maniwala sa kanya? Bilisan mo. Ang sinabi niya ay eksaktong katulad ng payo sa akin ng aking guro noon. Ang batang ito, Gamitan mo pa ng 1 kutsarang malamig na sabaw ng ribs para lumabas ang amoy. Bilisan mo. Nako, ang bango. Anong ulam ito? Diyos ko, talagang namangha ako. Ang lasa. Mabango. Ang sarap talaga ng amoy.
Ito. Ang sarap talaga nito. Talagang ikaw talagang apo ka ng cooking god. Sa labanang ito, ipinapahayag ko si Wang Yunchan ang nanalo. Huwag kang magyabang. Simula pa lang ito. Kayong dalawa, swerte lang ang panalo ninyo sa isang round. Hindi na ganoon kadali ang susunod. Hindi ba't siya si Leonardo Hernandez na nagwagi ng International Gold Medal sa Western Cuisine? Bakit naging estudyante na rin siya ni Hejun? Mahihirapan tayo nito. Napakadetalyado ng kontrol niya sa mga sangkap. Natalo na nga niya kahit ang isang national chef. Tito, huwag kang matalo ha. Nagsisimula na ang ikalawang round. Talagang international gold medal chef. Napakasarap ng laman ng kuhol na ito. Malutong ang pagkakaluto pero hindi sunog. Kapag isinama pa itong black truffle, ang haba ng aftertaste. Ano tong kalokohan to? Malanday at matigas. Kung ganyan lang ang kayang gawin ninyo, ibigay na lang ninyo ang pwesto bilang judge. Sa round na ito, ipinapahayag kong si Leonardo Hernandez ang nanalo. Yes, ha. Sayang naman, ang pagluluto ng pamilya ninyong Wang ay ipinamana sa inyo pero pagdating sa inyo, mawawala na siguro ha? Ano na ang gagawin natin? Si Kuya Yunkian ang pinakamalakas sa aming pamilyang Wang pero natalo pa rin siya kanina. Hindi kaya talagang mawawala sa atin ang pwesto sa pagpili? Anong kinakabahan kayo? Nandito ako. Ako ang lalaban sa susunod. Ikaw lang, isang batang hamog. Wala ka pang alam sa mundo. Nakapalagay ka pa ring sumali sa paligsahan. Sa tingin ko, ang inyong pamilyang Wang ay dapat nang umatras sa paligsahan ng hari ng kusina. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang dinulot namin? Pwede bang tumigil ka na sa kalokohan mo? Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyan ng pamilyang Wang. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa akin gamit ang puting tokwang tofu na inukit ni Kuya Yunkian ay wala ka ng takot sa mundo. Tama. Ang mga matatanda ang nag-uusap, huwag kang makialam. Pwede ba? Kayong mga walang utang na loob na apo, sa harapan ng mga dayuhan, nag-aaway-away kayo. Pagkatapos kong ayusin ang batang si Xiaojun na to, kayo naman ang susunod. Natatakot ka na ba? Takot kang matalo sa isang bata tulad ko? Tama ka. Kung matatalo ka sa akin, malamang tatawanan ka ng buong mundo. Bata, makinig ka sa akin. Kapag ang sabaw ay luto na ng 8 bahagi, bawasan mo ang apoy ng 3 bahagi. Tapos lagyan mo ng 1 kutsarang malamig na sabaw ng ribs para sumingaw ang amoy. Hayaan mong subukan ni Pingan. Lolo, ito. Sige, kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Pero usap muna tayo. Kapag natalo kayo, huwag kayong magdadahilan. Ganap na naming tatanggalin ang inyong pamilyang Wang sa paligsahan. Sige, isang kondisyon lang ang hihilingin ko. Ikaw mismo ang dapat lumaban. Huwag! Pingan. Gusto kong makita kung gaano nakahusay ang pagluluto mo. Ikaw na tinalikuran ang aral ng mga ninuno at nagtaksil sa iyong guro. Maniwala kayo sa akin. Ikaw, para lumaban ako ng personal, hindi ka karapat-dapat. Kung natatakot ka ng lumaban ngayon, magpasuko ka na at umalis ka rito. Sige. Ang tapang mo, bata. May lakas ng loob. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pagluluto. Mga bata talaga. Ang kaluluwa ng lutuing kanluranin ay nasa pagiging pambihira ng mga sangkap at sa kawastuhan ng pagluluto. Ano bang magagawa ng mga mumurahing bagay na ito?
Ikaw, ito ba yung paraan ng paghiwa na parang gumagalaw na dragon ni Lolo Chef King? Ang galing. Parang ganito talaga. Hindi gumagalaw ang pulso, sa lakas ng mga daliri lang kumokontrol sa kutsilyo. Parang extension ng kamay mo ang kutsilyo. Kung saan naroon ang isip mo, naroon din ang kutsilyo. Gaano na ba katanda ang batang ito? Paano niya nagawa ang ganitong klase ng galing? Posible kayang si Wang Lang mismo ang muling isinilang. Siguradong sobra ang iniisip ko. Ang pagluluto ng kanluranin ay dapat tumpak, hindi ito pampaganda lang. Noon palagi mong sinasabi, sa pagluluto, dapat matutunan ang mga patakaran ng mga dayuhan. Dapat timbangin sa gramo, tingnan ang thermometer. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko nakalimutan mo ang pinagmulan. Ikaw naman, noon, hindi ka mahusay sa pag-aaral. Lihim mong binago ang mga sangkap ng aking Jujuan Dachang. Gusto mong lagyan ng red wine para mawala ang amoy. Ang resulta, naging maasim tulad ng basura. Nakalimutan mo na ba? Sino ang kumuha ng kawali? Hinabol ka ng 3 kalye? Ito. Noon, hindi ako mahusay sa pag-aaral ng sining. Lihim kong binago ang recipe. Nang malaman ng aking guro, hinabol niya ako at pinagalitan. Ito lang ang alam ko at ng aking guro. Itong batang ito paano niya? Paano mo nalaman? Sino ka? Gusto mong malaman kung sino ako? Tingnan mo ang ulam na ito. Wow! Lolo, ikaw nga talaga. Guro. 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 Guro, huwag kang magpapaniwala sa batang to. Si Lolo Wang Lang ay patay na halos 100 taon na. Paano siya magiging isang bata? Malinaw na ito ay panloloko ng pamilya ni Wang Yunqian. Tama ka, Guro. At yung ginawa niya amoy probinsya. Ang lakas pa ng loob niyang ipagmalaki. Huwag kang magpadala sa ganitong mababang klaseng panloloko. Sige, ikaw, batang hamak, nagpanggap ka pa bilang si Lolo para lokohin ako. Kung hindi lang kita nakikitang bata, bubugbugin kita ng husto. Yung pinagawa mong pagkain, pampagulo lang yan. Hey Jun, ikaw traidor sa iyong guro at ninuno. Paano ka tinuruan ni Lolo noon? Ngayong nakaharap mo na si Lolo, ayaw mo pang kilalanin. Anong karapatan mong magsalita dito? Mukhang tumatanda ka na. Kung siya si Lolo, ako na ang Diyos ng langit. Putang ina mo. Ngayon din, ako ang magpaparusa sa ngalan ni Lolo sa isang walang utang na loob. Na tulad mo! Lolo! Sandali. Huwag kang magalit dahil sa kanya. Nagdududa ka ba sa pagkatao ko at sa kakayahan ko sa pagluluto? Tikman mo, ito ang paborito mong ulam noon. Tikman mo, ito ang paborito mong ulam noon. Guro, huwag kang magpaloko. Ang luto ng batang ito, baka hindi pa nga makakain. Hindi ito posible. Wang Lang, patay na si Wang Lang. Sabi ko na nga ba, impostor lang ang batang ito. Buti na lang matalas ang mata ng guro. Agad niyang nakita ang kalokohan niya. Anong klaseng ninuno yan? Ang luto niya para lang sa aso at nagtangka pang mandaya. Panaginip lang yan. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Ang laban nating ito. Talo tayo. Ha? Ito. Ang inyong angkan ang mga Wang. Ang kwalifikasyon bilang hurado, ingatan ninyong mabuti. Sa paligsahan ng hari ng kusinero, pahihiyain ko ng lubusan ang angkan ninyong Wang. At ikaw, alam kong hindi ikaw ang tunay na Wang Lang. Kahit na buhay pa si Wang Lang, sasabihin ko sa kanya, ako lang ang tama. Hindi makakapantay ang lutuing Chino sa kanluranin. Umalis na tayo.
Lolo, hari ng kusina. Apo, kasalanan ko nun. Patawarin mo ako. Ay tapos na yon. Ay, sige, sige. Ito yung hari ng kusina cup ngayon. Sa inyo na po ang pwesto bilang hurado. Lolo, gaano na ba siya katanda? Sa panel ng mga hurado, puro mga kilalang chef na may prestihiyo. Kung siya ang pupunta, hindi ba tayo kakatuwanan? Lolo, ako na lang ang pumunta. Ako naman ang puno ng pamilya. Ano ba ang alam ninyo? Ang pananaw ni Lolo, hari ng kusina, ay mas mataas pa kaysa sa mga sikat na chef na yon. Dahil lang sa kanyang galing, sa pag-ukit ng tokwa, sobra-sobra na siya bilang hurado. Kung sino man ang tututol, huwag na akong tawaging Lolo. Tanggihan mo na. Nalilito na si Lolo. Ikaw rin ba nalilito ka na? Kapag nalaman ng mga chef na ang pamilya nating Wang ay maglalagay ng bata bilang hurado, talagang wakas na ang pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Kapag ako ang naging hurado, kapalaran nila na ako ang maging hurado nila. Noong araw, nagtatasa na ako ng pagkain sa harap ng emperador. Nag-aaral pa lang ng paghiwa ng gulay ang kanilang mga ninuno. Ikaw, batang ito, akala mo talaga ikaw na ang pinakamatanda. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, magpapakita ako ng galing. Siguradong mapapatigil sila. Xiao Dozi, sumang-ayon na ako sa'yo. Magandang pagkakataon para makita ko kung anong mga bagong teknik ang meron ang mga chef ngayon. Sige, sige. Anong tinitingnan mo? Namimiss ko na sina nanay at tatay. Oo nga, matanda na ang lolo. Ngayong pagkakataon, hindi nasasama sa amin sa paligsahan. Sige, naintindihan ko. Ito ang mga magulang natin. Noon, ang tatay natin ang pinuno ng pamilya. Sayang, namatay siya sa isang aksidente. Kaya naman ang tiyo natin ang naging pinuno. Ang kalahating cookbook ni nanay noong araw na agaw din ng iba. Wala siyang magawa. Nasa bahay ng kanyang pamilya ngayon. Mahirap siguro ang buhay niya ngayon. At saka itong Chef King Cup, sasali rin ang lolo sa ina at ang tiyo. Ang mga kabataang ito para lang agawin ang kalahating cookbook na ito, nag-aaway ng husto. Nakakatawa talaga. Tumatawa ka pa. Ito ang pinaghirapan ng mga ninuno natin. Itong kalahating cookbook lang inaasam-asam ninyo. Sige, pagdating ng panahon, tutulungan ko kayo na kumpletuhin ang buong cookbook para sa inyo. Para hindi ninyo ito araw-araw na iniisip, huwag kang magyabang. Mag-ayos ka na ng gamit. Itong espesyal na ulam na talon ng Budista. Ang version noon ay masyadong komplikado ang pagkakasulat. Dapat gawing 3 hakbang lang. Kung hindi ito matututunan ng mga susunod na henerasyon. Basta panatilihin ang esensya nito. At itong pagkaing hugis pakpak ng Phoenix, dapat din itong baguhin. Yun yaw. Pupunta ako kasama si Chuening para makipagkita sa mga organizer. Sige, Eddie ako at si Zachary Cruz muna ang magtatanong-tanong. Ping-an, manatili ka lang ng maayos sa kwarto. Hoy babae, kunin mo lang iyong mula sa recipe book, iyong mga pahinang kinain. Ibigay mo. Sinabi na ng tatay mo. Kung hindi mo ibibigay, hindi ka na makakabalik sa pamilya Su. Kung hindi mo ibibigay yan, hindi ka na makakabalik sa pamilyang Su. Wala akong alam na recipe book. Huwag ninyo akong pilitin. Nagkukunwari ka pa, kulang ang ilang pahina sa huli ng kalahating recipe book. Ikaw talaga ang nagtanggal at nagtago noon. Ngayon ibigay mo na yan para matulungan mo ang kuya mo sa kompetisyon. Sumasagot-sagot ka pa sa akin? Sabihin ko sa'yo, huwag mo akong ipilit na gumamit ng dahas. Ayaw mong ibigay, ha? Ako, sandali lang. Mga lalaki kayo, binubuli ninyo ang isang babae. Anong klaseng lakas yan? Sino ka, batang to? Humarang ka sa ginagawa ko? Ano ba ang pakialam ninyo kung sino ako? Ang importante, ngayon, sinong may lakas ng loob na galawin siya?
Sasabihin ko sa inyo, huwag kayong kikilos. Tatawag ako ng pulis. Ping-an? Ikaw ba si Ping-an? Anak, miss na kita ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Sinabi na niyang hindi niya alam kung magwawala pa kayo dito. Di ko kompetensyahin ko kayo. Tanggalin ang karapatan ninyong sumali sa paligsahan. Ikaw lang. Alam mo ba kung sino kami? Ang Pamilya Su, ang mga paboritong kalahok sa cup ng Food God ngayon. Ikaw lang ang isa? Hamak na tao mula sa Pamilya Wang. Narinig ko na kahit ang pagiging hurado mo ay nakalusot sa likod na pinto. Ikaw pa ang may ganang magmayabang dito? Halika't tingnan ninyo. Ito ang Pamilya Su? Ninakaw nila ang aklat ng resipe ng aming Pamilya Wang at inapi pa ang sarili nilang anak na babae. Ganitong ugali, gustong maging cooking king? Ganito pala kababa ang Pamilya Su. Inapi ang sarili nilang anak na babae. Walang hiya talaga. Kumakalat ka ng kasinungalingan. Umalis ka dyan. Kung kasinungalingan ito, tanungin mo ang head ng pamilya ninyo kung kasinungalingan ba ito. Ping-an, baka mas mabuting tigilan na natin ito. Ayaw kong makipagtalo sa kanila, anak. Ang mga ina po ni Wang Lang ay hindi basta-basta maaapi ng mga salbahing ito na kumakain at nagnanakaw. Huwag kang mag-alala, sa araw na ito, babawiin ko ang lahat para sa iyo. Tumabi ka. Gusto kong makita kung sino ang napakalakas. Ikaw pala. Ikaw nga. Sino ka ba? Ako si Suminghui, kuya ni Sofia Santos. Sa Chef King Cup na ito. Ang Pamilya Su siguradong mananalo. Ikaw talaga itong gago, humarang ka pa. Ang pamilya nyo? Karapat dapat ba? Ikaw. Sampalin niyo itong gago. Teka, tigil. Sasabihin ko sa inyo, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Kung patuloy kayong mag-aaway, ano ba yan kung maglalaban sa pagluluto na lang? Pagluluto. Ikaw, karapat dapat ka ba? Hindi karapat dapat, di kayo na ang lumaban, hindi ba? Takot lang kayong matalo at mapahiya. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na pagluluto. Ano ba talaga ang tunay na pagluluto? Ping-an, huwag kang pumunta. Ang kuya ko, ang specialty niya ay ang pagkaing maswerte ng Dragon at Phoenix. Iyon ang signature dish sa recipe book. Hindi mo siya kayang talunin. Huwag kang mag-alala. Medyo hilaw pa ang kanyang kakayahan. Mata-mata ko lang siyang matatalo. Tito, nakita ninyo ba si Ping-an? Nawawala si Ping-an. Wala ba si Ping-an sa kanyang kwarto? Hinanap na namin sa buong kwarto. Wala siya. Tara, hanapin natin siya. Narinig mo na ba? May bata raw na nanggugulo sa restaurant ng Pamilyang Santos. Sa restaurant ng Pamilyang Santos, makikipagpaligsahan siya ng pagluluto kay Su Minghui ng Pamilyang Su. Totoo ba yan? Tara, tingnan natin. Tiyuhin, tiyak na yung batang yon na si Ping-an. Tara, sa restaurant ng Pamilyang Santos. Ikaw pala yung bata mula sa Pamilyang Wang. Tingnan mo yung sarili mo. Wala ka pang alam sa buhay, tapos mga away ka pa sa amin ng Pamilyang Su. Kumuha ka nga ng salamin at tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Yung katawan mong yan, hindi mo pa nga maabot ang kusina. Gusto mo pang makipagpaligsahan kay Minghui? Ngayon, dahil nakita kitang may dugo ka ng Pamilyang Su, pababayaan na kita. Umuwi ka na kasama ng nanay mo. Kahit hindi ko pinahahalagahan ang librong ito ng mga recipe,
Para sa mga susunod na henerasyon, para mapangalagaan ang mga recipe na ito, marami na akong isinakripisyo. Hindi lang pagluluto ang ipapaligsahan ko sa'yo. May idadagdag pa akong pusta. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Takot ka ba? Natigilan ako sa tingin niya ng batang to. Ako, bakit ako matatakot? Ano ang ipupusta mo? Ang kalahati ng recipe book ng pamilyang Su ang ipupusta ko. Kung mananalo kami, yung kalahating recipe book na ninakaw ng pamilya Su, isauli nyo sa amin, ang pamilya Wang. Kung matatalo ako, yung natitirang kalahati naming recipe book mapupunta rin sa pamilya Su. Nababaliw na ba itong bata? Galing sa palasyo si Ginong Su, isang dating royal chef. Paano siya makakapantay ng batang to? Tama, yung pagkaing maswerte ng Dragon at Phoenix ni Su Minghui, nanalo pa ng gintong medalya sa City Cooking Competition. Mukhang di pa nga nahahawakan ng batang to ang sandok. Ikaw magsasauli ng recipe book? Baka nga di mo alam kung ano itsura ng recipe book niyo sa bahay. Ako na ang bahala, ikaw talaga bang takot ka? Hoy, sige ang tapang mo. Talagang dugo ka ng aming pamilya Su. Kung matatalo ka, luluhod ka at magmamano sa akin, umalis ka sa pamilya Wang at bumalik sa iyong tunay na pamilya. Sino bang dugo ng pamilya Su? Nakakasuka. Sige, usapang lalaki ito. Ang mga narito ang magiging hurado. Sige. Sige. Sige na mga kapitbahay na narito, maging hurado tayo. Sige, pwede. Walang problema, pwede. Ping-an, wag na lang kaya tayo? Kung mananatili ka talaga sa pamilya Su, pagdating ng panahon, tiyak na magkakagulo na naman ang pamilya Wang at Su. Sa oras na iyon, Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ako matatalo sa kanila. Talagang karapat-dapat na tagapagmana ng Angkan Su. Ang ganda ng pag-ayos. Sino ang niloloko mo sa mga sirang bagay na ito? Diyos ko, ang galing. Ang galing ng paghiwa. Parang isang bihasang maestro na nag-practice ng ilang dekada. Tama ka. Pakitang tao lang yan. Wala namang tunay na kakayahan. Lahat ito ay nasa recipe book. Panalo na to. Ang bango. Oo nga, sa amoy pa lang, nalalaway na ako. Ang ganda ng pagkakagawa ng Dragon Body at Phoenix Tail. Parang buhay. Hoy, tingnan mo. Yun ang pinakamagandang parte sa recipe book. Kung pupunta ka sa aming pamilyang Su at matututo kang mabuti kay Minghui, ang mga bagay na yon, lahat yan ay maaari naming ituro sa iyo. Ito lang bang isdang nilaga sa tubig? Ganito ba ang itinuro sa iyo ng inyong pamilyang Wang? Wala man lang disenteng side dish. Marunong ka ba talagang magluto? Ang simple naman nito. Mukhang matatalo na ang batang to sa laban na to. Mukhang matatalo na ang batang to sa laban na to.
Hindi, ang bango nito mas nakakaakit pa kaysa sa abalone at sea cucumber. Mukhang simple lang, ang bango naman pala. Oo nga. Ano naman ang silbi ng mabango lang yan kapag kinain na mas masahol pa sa pamilya Su? Pingan. Huwag na lang tayo. Tungkol sa recipe, mag-isip tayo ng ibang paraan. Hindi pwede, may mga bagay na hindi dapat talaga itapon. At saka pa, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo o matatalo. Wala pang natitikman ang lahat. Sige. Halika na. Anong nangyari? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Baka masyadong masama ang lasa, nabobo sila sa kinain nila. Sa tingin ko, ganun nga, yung niluto ng batang to, sinong mag-aakalang makakain yan? Mabuti na lang kung hindi sila masaktan ng tiyan. Tingnan mo ang mga mukha nila. Baka may kakaibang lasa yung kinain nila. Hoy bata, itong ulam mo sa itsura pa lang hindi masyadong maganda. Pero kanina nung nasa kamay mo, yung paghiwa mo, ilang galaw lang, nakikita kong may konting talino ka sa pagluluto. Umamin ka na talunan ka. Bumalik ka na sa pamilya Su, umalis ka sa pamilya Wang, gawin mong Su ang apelyido mo. Hindi pwede. Pingan, bilisan natin. Umalis na tayo. Sandali. Baka may maling akala sila. Diyos ko, Ito ay napakagandang obra. ang lambot ng isda, parang ulap, ang sarap, parang natutunaw ang dila. Kahit yung sabaw, sobrang tamis sa dulo. Naglalasang parang natutunaw sa bibig ang isdang ito. Napakasarap talaga. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kasarap na isda. Panalo na ito. Talagang panalo ang batang ito. Ang isdang ito talagang napakalayo ang agwat nito sa putahe ng pamilya Su. Ang putahe ninyo, hindi man lang karapat-dapat na magsukbit ng sapatos niya. Ang sarap na ganito, hindi kayang gawin ng pamilya Su. Si Wang Ping-an ang tunay na Diyos ng kusina. Ito ang tunay na paligsahan. Oo, tunay na Diyos ng kusina. Tunay na Diyos ng kusina. Tunay na Diyos ng kusina. Ito ang paligsahan. Ano ba yan? Nababaliw na ba ang mga taong ito? Paano naging masarap ito? Ang lasa nito, paano nagawa ng isang bata? Imposible. Wala siyang recipe. Paano niya nagawa ng ganito kasarap? Recipe. Alam ba ninyo na ang pagluluto ay kailangan ng puso? Ang angkan ninyong Su, ninakaw ang kalahating recipe ng angkan naming Wang. Pero hindi ninyo maintindihan ang tunay na kahulugan ng kasariwaan. Kayong mga ito parang may gintong mangkok pero namamalimos pa rin. Nakakatawa. Imposible. Ito sa loob nito may kung anong kababalaghan talaga ang nilagay.
Tama, mandaya talaga ang batang ito. May ginamit siyang kung ano para malito ang panlasa ninyo. Kung mandaya ako, handang-handa akong magbayad. Pero kayo, ninakaw ninyo ang recipe ng angkan naming Wang at ipinagmamalaki pa ng walang hiya. Ganito talaga ang ugali ng angkan ninyong Su. Nakakatawa talaga. Sobra na kayong angkan ng Su. Nagnakaw ng recipe ng iba, ngayon natalo naninisi pa. Tama, yung bata mas masarap naman talaga ang luto niya. Ayaw pa aminin? Mga tanga ba kayong lahat? May problema talaga ito. Wala na ba kayong hiya? Talo na, talo na. Ano ba yung pagwawala ninyo? Talaga namang... Tumahimik kayong lahat. Tama. Isang sirang recipe lang, itinuturing pang kayamanan. Kung magaling kayo, bakit hindi ninyo matalo ang bata? Tama. Sinabi ko nang tumahimik kayo. Hayop ka. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang pagkaing maswerte ng Dragon at Phoenix ng aming pamilyang Su, paano pwedeng matalo yon? Kung lumuhod ka ngayon, papatawarin ka pa namin. Yung bird's nest sa ulam mo, sobrang laki ng pagbabad. At yung shark's fin, luto ng luto. Malapot na sarsa lang ang ginamit para takpan ang lasa. Ganitong klaseng kalidad. Nangahas pang mag-ingay dito? Ito ba ang tuntunin ng inyong pamilyang Su? Nakakatawa talaga. Ikaw. Ikaw, maliit na hayop, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang aming pamilyang Su ay pamilya ng mga chef na mayaman sa tradisyon. Hindi ako naniniwala na matatalo kami sa isang tulad mong hindi man lang makalapit sa kalan, maliit na hayop. May isang bagay lang akong sasabihin sa'yo ngayon. Bumalik ka na agad sa aming pamilyang Su. Kung hindi, Ping-an, Pingan. kayong mga Su. Nang-aapi kayo ng mga mas mahina. Wala na ba kayong hiya? kayong mga Wang. May mukha pa kayong pumunta rito. Kahit na ang kwalifikasyon bilang hurado hindi nyo kayang panatilihin, mga bagsak na angkan. May mukha pa kayong maggulo sa aming pamilyang Su. Tama. Kayo ngayon ay wala ng kwalifikasyon bilang hurado. Ang mga usapin ng aming pamilyang Su, hindi nyo ito mapapakialaman. Lumayas kayo agad. Sino ang nagsabing hindi namin mapapanatili ito? Batang babae, ilabas mo yan. Ha? Ano? Ano pa ba? Oo. Dilat ang mga mata ninyo at tingnan ito. Imposible yan. Imposible yan. Yung qualification ninyo bilang hurado, hindi ba't kinuha na iyon ni Hejun at ng kanyang mga tao? Hindi lang namin na ipagtanggol ang qualification. Ang mas maganda pa, kami ngayon ang mga hurado para sa Chef King Cup. Ang inyong pamilyang Su hindi lang nagnakaw ng recipe, sinadya pa ninyong apihin ang kapwa ninyo sa industriya. Sa aking kapangyarihan bilang isang hurado ipinahahayag ko, habang buhay nang kinakansela ang inyong karapatang sumali sa Chef King Cup. Tapos na. Paano nangyari yon? Natalo ako ng isang batang hamak. Ping-an, lumaki na ang aking ping-an. Sa mga nakaraang taon, araw-araw kitang iniisip, anak. Tapos na ang lahat. Ayos na yon, nanay. Wala nang mga api sa'yo. Tandaan mo, ang recipe ay hindi buhay, pero ang tao ay buhay. Wala rito ang timing. Kahit ibigay ko sa inyo ang recipe, walang mangyayari. Hayop ka, kakapanalo mo lang. Nagmamalaki ka na agad. Pero ngayong nandito ka na, ang Cooking King Cup na ito, magwawagi tayo. Tama. Nandito na si Pingan. Tingnan natin kung sinong magsasabing walang magaling sa angkan ng Wang. Lakasan ninyo ang loob.
Ngayong pagkakataon, hindi lang natin mapapanatili ang pwesto bilang hurado sa Cooking King Cup, ipapakita rin natin sa lahat na ang husay ng angkan ng Wang ay hindi kailanman nawala. Tara na! Meron tayong recipe. Meron tayo ng dekalidad na sangkap. Paano tayo matatalo? Ng isang platitong sira-sirang isda? Tatay, Minghui? natalo talaga tayo. Hindi. Tiyak na yung batang yun. Siya, may ginawa siyang daya. Minghui. Ang pagluluto. Ano ba ang pinakamahalaga? Ang recipe. At saka ang dekalidad na sangkap. Mali. Tama yung sinabi ng batang yun kanina. Ang pagluluto, ang pinakamahalaga ay ang puso. Pero sa mahabang panahon, yung mga minana nating recipe at yung mga sangkap na nakasulat doon, pati yung mga pamamaraan, kabisado ko ng lahat yan. Lagi tayong gumagamit ng pinakamagandang sangkap sa pagluluto. Ako rin, sinusunod ko ng maayos ang recipe. Hindi, siguro 20 taon. Balang araw, maiintindihan mo rin. Hindi ako makapagtanggap. Matagal na akong naghanda para rito, para lang sa laban ngayong araw, ang aking pato na puno ng 8 espesyal na sangkap. Siguradong mapapatingin ang mga hurado. Tingnan mo, siya si Ramon Ramos. Espesyalista siya sa pagkomento sa lutong-luto. Sinadyang naghanda ako ng isang putahe, ginisang halamang dagat na may sibuyas. Mahalaga si Ramon Ramos. Ngunit si Carlos Reyes ang susi. Pinahahalagahan niya ang husay sa paghiwa. Wala akong pakialam kung sino ang mga hurado. Para sa araw na ito, 5 taon akong naghanda mula nang ako'y isang apprentice hanggang ngayon. Para sa araw na ito, upang mapatunayan ang aking sarili sa Chef King Cup. At ngayon, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Kahit hindi ako makakuha ng unang pwesto, kailangan kong ipaalam sa lahat na kilalanin nila ang aking pangalan. Ano ito? Bakit may pwesto sa gitna? Bakit ito bakante? Ang pwestong ito ang pinakamahalaga sa tingin. Baka may darating na isang espesyal na hurado. Hindi ko narinig yan. Sa listahan ng mga huradong inanunsyo noon, wala siyang pangalan. Magsisimula na ang kompetisyon. Bakit wala pa siya? Ang labo naman sobrang late na. Tagapagpasimula, anong oras na ba? Bakit hindi pa kompleto ang mga hurado? Gusto ba nilang hintayin natin sila ng matagal? Mga kalahok, mga panauhin, pakiusap. Maghintay lang sandali. Darating na ang huling hurado. Maghintay lang kayo ng ilang minuto. Napaka-unprofessional naman. Kahit hurado siya, hindi dapat ganyan ang ugali niya. Totoo. Limang taon akong naghanda ng husto. Tapos isang batang. Hindi pa umaabot sa kalan ng huhusga sa luto ko. Kasuklam-suklam ito sa ating lahat. Wala na bang iba sa Chef King Cup? Bata ang isasali para pampuno. Grabe naman ang labo. Talaga na. Yung master ko noon, para lang maging reserve judge, nagpakalbo na siya sa paghihintay. Tapos itong batang amoy gatas pa. Bakit siya ang nakaupo sa gitna? Ano pa ba? Balita ko siya raw yung bata ng mga Wang. Si Wang Pingan. Ang yabang lang nila dahil sa lumang karatula ng Chef King na yon. Baka nakapasok sa likod na pinto para maging judge at suportahan ang sariling pamilya. Ang Chef King Cup ay 100 taon ng paligsahan. Ngayon isang batang musmos ang isasali para lang itong kalokohan. Nakikita ko ang mga paligsahan ngayon ay lalong nawawalan ng disiplina. Noong unang sumali ako, yung mga nakaupo sa panel ay mga iginagalang na veterano. Hindi tulad ngayon.
Mga kasama, ang Chef King Cup ay magsisimula na. Tutol ako, hindi patas ang ganitong paghusga. Ayoko na. Batang musmos ang huhusga sa luto ko. Kasuklam-suklam. Kung ayaw niyong sumali, pwede na kayong umalis ngayon. Pagkatapos, hindi na kayo makakasali ulit. Anong karapatan mo? Ikaw ang masusunod, maliit na bata. Dahil dito, nagsisimula na ang kompetisyon. Unang round. Bawat chef ay may 30 minuto para tapusin ang kanilang specialty. Susubukan at score ng mga hurado. Ang makakuha ng mas mababa sa 5 puntos ay agad na matatanggal. nakalimutan pang tanggalin ang amoy. Sobrang init ng apoy, nasunog na ang mga gulay. Tapos na ang oras. Serong puntos. Ako ang tagapagluto sa restauran ng Kalangitan ng 10 taon. Wala pang sino mang nangahas na magbigay ng 0 puntos sa aking isdang binraised. Kalahok bilang 26 eliminado. Sunod na kalahok. Ayaw kong tanggapin ito. Naghahain ako ng apela na palitan ng hurado. Pakiusap, mga ginang at ginoo, kumalma kayo. Ang mga hurado ay nagbibigay ng puntos ng patas at walang kinikilingan. Bakit ang aking pinasinang na perch 5.0 puntos lamang? Ang aking espesyal na ulam na talon ng budista malinaw na kumpleto ang kulay, amoy at lasa. Hindi patas. Humihingi kami ng palit ng hurado. Tama. Kayo ay hindi kontento. Siyempre, hindi kami kontento. Ang aking ginawang isdang binraised ay ipinagbibili sa restauran ng Kalangitan ng 10 taon. Wala pang nagsabing hindi maganda. Sigurado ka ba ang iyong isdang binraised ay mahusay? Siyempre, ang pinakamahusay. Ganon ba? Kung gayon, sabihin mo nga. Noong pinatay ang isda, ang itim na balat sa tiyan nito, bakit hindi nalinis ng maayos? Sa unang kagat, puno ng amoy ng isda. Ito ba ang tinatawag na tunay? Maagang inilagay ang dark soy sauce kaya naging mapait. Ang huling kutsarang starch sauce ay masyadong makapal, dumidikit sa bibig. Ang ganitong antas ng pangunahing kasanayan ay hindi man lang naabot, nangangahas pang tumayo dito. Upang pagdudahan ng hurado? Nagawa niyang matikman iyon sa isang kagat lamang. Kung mayroon pang mga katanungan, mangyaring magreklamo sa komite pagkatapos ng paligsahan. Huwag dito makagambala sa paligsahan ng iba. Bagamat maliit ang huradong ito, magaling magpaliwanag. May punto naman ang mga sinabi niya kanina. Tama ba? Oo nga, ang galing niyang tukuyin ang mga mali. Mukhang may talino nga siya. Baka naman siya ay estudyante ng isang kusinerong nakatago. Ang bango naman, ganun ba karami ang problema? Ikaw kaya ang gumawa. Anong silbi ng puro salita lang? Oo, ikaw na ang gumawa para makita namin ang tunay na isdang binraised. Kalokohan. Hindi dapat gumagawa ang hurado. Ito'y paglapastangan sa patakaran ng paligsahan. Anong nangyayari? Oo nga.
Mga manonood, pakihinaan ang inyong mga boses. Tuloy-tuloy lang ang paligsahan. Tawagin ang susunod na grupo ng mga kalahok. Sa tingin ko, takot na siyang sumubok. Puro salita lang siya. Oo, isang bata lang yan. Ano ba ang alam niya? Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na isdang bean raised. Panoorin ninyo. Ang pagluluto ay hindi nasusukat sa salita. Ang galing ng paghiwa. Matatag ang pulso, tumpak ang mga daliri, mukhang bata pa, pero ang galing ng kamay kumpara sa mga nauna, mas matibay talaga. Tinanggalan ng buto at balat ng 1 kilos lang. Hindi ito karaniwang kayang gawin ng isang bata. Dapat ganito ang paraan. Hindi. Hindi kaya nagkakamali tayo ng tingin. Siguro nga. Ganito pala ang paraan para mawala ang amoy. Nako, dati kasi laging ganito ang iniisip ko. Gumamit ng malakas na apoy para lumabas ang dugo. Ang ending, tumigas ang karne. Bakit hindi ko naisip gamitin ang luya at sibuyas at tamang apoy at dahan-dahan lang? Nako, ang galing niya. Wow! Ang bango. Naglalaway na ako. Mas mabango pa ito kaysa sa lahat ng nauna. Ang bango. Malambot ang karne pero hindi lutong-luto. Mabango at walang amoy isda, mabuti. Lalo na ang sarsa. Sakto lang ang kapal. Nakulong ang sariwang lasa ng isda at hindi nakakaumay. Eksakto ang pagkakaluto. Talaga, halika. Tikman din natin. Pasensya na, naubos na. Sumuko na ako ngayon. Ay, Sumuko na ako. Talagang sumuko na ako. Ay, munting guro. Hindi. Guro, ang galing ng iyong kamay. Ay, ako si Walter de la Vega. Sa buong buhay ko, hindi pa ako sumusuko kanino man. Ngayon sa inyo, talagang buong puso akong sumusuko. Nais kong maging estudyante ninyo. Pakiusap, tanggapin ninyo ako. Hindi kita tatanggapin bilang estudyante kung ganyan ang pag-iisip mo. Sa pagluluto nagmamadali ka at hindi mapakali. Ang iniisip mo lang ay ang madaling paraan at manalo. Kahit ang pinakapayak na pagtanggal ng amoy at pagkontrol sa apoy hindi mo magawa ng maayos. Sa ganyang pag-uugali mo, kahit gaano karaming guro ang hingan mo ng tulong, wala ring mangyayari. Umuwi ka at pag-igihan mo ang mga pangunahing kakayahan. Itama mo ang iyong pag-iisip, huwag kang magmadali sa pag-unlad. Kapag kaya mo nang magpakalma at pag-aralan ang mga sangkap, saka pa lang natin pag-usapan ang pagpapabuti ng iyong kasanayan sa pagluluto. Salamat po sa payo. Tatandaan ko po. ang sarap ng isda mo. Magpatuloy tayo. Oho, sige. Ipagpapatuloy ang paligsahan. Pakitawag ang susunod na grupo ng mga kalahok sa entablado. Tawagin ang susunod na grupo ng mga kalahok sa entablado. Hoy, Ginoong Wang, may isa pa akong tanong na nais kong itanong sa inyo. Iyon ay ang aking lutong isdang lapu-lapu. Bakit palaging hindi malinis ang pag-alis ng amoy ng isda? Ang iyong isda, ito ay ang dugo sa ugat ng hasang ng isda. Hindi nalinis ng maayos na nagdudulot ng amoy ng isda. Sa susunod na paglilinis, tandaan, gamitin muna ang alak na puti para hugasan ito. Hayaan itong tumayo ng 5 minuto bago lutuin sa singaw. Naintindihan ko. Salamat, Ginoong Wang. Susubukan ko ito pag-uwi. Ang aking sabaw, nilaga ko ito ng 2 oras. Bakit parang hindi ito sariwa? Ang malaking apoy, kailan ba dapat ibaba ang apoy sa maliit? Upang maging tama? Pagkatapos kumulo sa malaking apoy, alisin ang mga bula sa ibabaw upang ang sariwang lasa ng mga sangkap ay lubos na lumabas. Pagkatapos, ibaba ang apoy at hayaang malagkit. Salamat. Salamat po. Yung restaurant ko kasi, kulang pa ng isa, chef na kayang pamunuan ng kusina. Gusto mo bang pumunta sa akin? Pwede mong sabihin ang sahod mo.
Nagbibiro ka lang, Ramon Ramos. Tulad mo na may karanasan, hindi mo kailangan ng payo mula sa akin. Tol, gusto na gusto kita talaga. Mula ngayon maging magkaibigan tayo kahit magkaiba ang edad. Pagkatapos ng kompetisyon, ako ang taya. Mag-inuman tayo ng maayos. Ano sa tingin mo? Sige. Mga panauhin, matapos ang matinding kompetisyon, ang Cooking King Cup na ito ay malapit nang magsimula ang final round. Pakilipat po ang 5 finalists. Sabi nila, ito ang pinakamataas na kompetisyon ng mga chef sa China. Hejun, anong ginagawa mo? Dinala mo pa ang mga to para manggulo? Huwag kang mag-alala, Ramon Ramos. Ito si sikat na chef na kakagaling lang mula sa ibang bansa, Master Arthur. Narinig niya ang tungkol sa Chef King Cup, kaya gusto niyang makita. Pero sa nakikita ko ngayon, puro basurang teknik lang pala ang ginagawa ninyo. Ikaw? Anong sinasabi mo? Sa Western cuisine namin, mahalaga ang isip, kasanayan at katawan. Ang Chinese food nyo ay madumi at mataba. Ayaw nga ng aso. Hinahamak mo ang Chinese food? Umalis ka rito. Huwag kang magwala. Hamak ba o hindi, subukan natin para malaman. Kapag ako ang natalo, luluhod ako at hihingi ng tawad. Kapag kayo ang natalo, ang tropeo ng Chef King Cup ay itatapon nyo sa basurahan. Master Arthur ay gumanap ng gintong medalya sa International Culinary Competition. Sino sa inyo ang lalaban? Kami ang lalaban. Sige, ipapanalo namin ito ng buong puso't kaluluwa ninyo. Ang mga patakaran ay simple lang. Pumili kayo ng anumang sangkap at kagamitan sa pagluluto. Mayroon lang kayong 40 minuto. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na sining ng pagluluto. Nakita nyo ba? Ginoong Arthur, ang pagkokontrol sa temperatura ay eksakto hanggang segundo. Ang matagal na pinakuluang sabaw na ito ay nakasalalay sa apoy. Pakuluan sa malakas na apoy tapos hinaan para lumapot. Dapat kalmado ang isip. Dapat matatag ang kamay. Tapos na. Ang sabaw na ito ay magaan at pino, puro ang lasa, walang halo. Magandang sabaw. Bagamat masarap at malasa ang sabaw, masyado itong mabigat. Sa unang round, si Arthur ang nanalo. Sige. Sabi ko na nga ba, ang mga luma mong paraan ng pagpapakulo ay lipas na. Isang round pa lang yan. Ako na ang susunod. Gusto mong makipagkumpetensya sa paghiwa gamit lang ang sirang pipino? Panoorin mo ito. Ito ang tunay na sining ng paghiwa. Hoy, 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 tingnan ninyong lahat. Ang estilong paghiwa ng sakura ni Master Arthur, iyan ay kinilala sa buong mundo. Ito lang.
Kayo mga Chino, ito na ba ang tawag ninyo sa husay sa paghiwa? Natalo ka. Pipinong hiniwang patong-patong na estilo. Ang kasanayan ng ating mga ninuno. Ikalawang round, panalo si Wang Yunqian. Ikalawang round, si Wang Yunqian ang nanalo. Panghuling round, tingnan ninyo ang tunay na lutuing kanluranin. Halika, tingnan ninyo lahat. Nakita ninyo ba? Ito ang tunay na international master, kahit simpleng ayos lang, sining na agad ito. Ito ang pagkaing puno ng kayamanan, ang sarap talaga. Mas maganda pa rin ang kaiseki. Hindi pa ako nakakita ng ganito kainam na pagkain. Sa tingin ko maganda ito. Pero mas masining ito Ikatlong round, si Arthur ang nanalo. Okay, hahaha. May gustong sumubok pa ba? Kung wala nang iba ang kopa ng hari ng pagluluto, ay akin na. Ako ang lalaban sa'yo. Sasabak ako sa'yo. Batang hamog, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Kapag nagsasalita ang matatanda, huwag kang sumingit, bata. Ito lang, tofung pinakuluan sa malinis na tubig na may hiniwang dahon ng sibuyas. Gusto mo rin akong talunin? Ikaw, wala kang laban. Umuwi ka na lang at maggatas. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Imposible. Imposible. Ang linamnam nito? Walang sabaw na pampagana, walang masalimuot na pagluluto. Paano ito naging ganito kalinamnam? Walang komplikadong pagluluto. Paano ito napakasarap? Kung Chinese cuisine ay nagbibigay diin sa tunay na lasa, ngunit may mga tao nakakakuha lang ng kaunting kaalaman ay nagmamalaki na. Hindi nila alam, ang tunay na kasanayan sa pagluluto ay wala sa pagiging magarbo, kundi nasa pagiging maingat. Hejun, ikay humahanga sa banyaga at kinakalimutan ang iyong pinagmulan. Mula ngayon, ikay pinapatalsik sa mundo ng Chinese cuisine at wala ng koneksyon sa aming angkan ng Wang. Guro, ikaw ang aking guro. Guro. Alam ng estudyante ang kanyang pagkakamali. Ang pulso ay dapat mabigat. Ang lakas ay dapat pantay. Ganito. Nakikita mo. Ulitin, bastos. Ang recipe ay pamana ng mga ninuno. Pwede mo ba itong baguhin ng basta-basta? Ako, pumunta ka at maglinis kapag naisip mo na ang iyong pagkakamali sa kakaulit humawak ng kutsilyo. Guro, alam ko ang aking pagkakamali. Jun, bago magluto, dapat maging mabuting tao muna. Kung hindi ka maging mabuting tao, hindi ka karapat-dapat humawak ng kutsilyo. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong guro. Sa pagdiriwang natin ngayon, dapat ipagbunyi ang kaligtasan. Hoy, anong dapat kong ipagbunyi? Kung may ipagbubunyi man, dapat ang apoy sa kalan, ang kasanayang minana sa ating mga ninuno.
Pingan, natalo mo si Arthur. Pinalayas mo ang taksil na si Heijun. Ang tagumpay na ito, dapat sa'yo ang papuri. Halika. Kaming mga matatanda, hindi pa namin kayang pantayan ang isang bata. Sa totoo lang, nahihiya kami sa ating mga ninuno. Pingan, salamat sa'yo. Oo nga pala, Schweling, yung kalahating recipe book na napanalunan natin sa pamilya Su, ikuha mo sa akin. Sige. Meron dito isang sinulat ni Ping-an. Tingnan natin. Eto, pareho silang magkamuka. Ikaw ang nagsulat nito? Ito, paano ito naging magkamuka? Ikaw ang nagsulat nito? Isang recipe lang ito. Ano bang totoo o hindi? Lolo, ano ang gusto mong kainin bukas? Ipaghahanda kita sa kusina. Lolo, ano ang ginagawa mo rito? Hoy. Maliit. Matanda ka na ngayon. Halika, umupo ka. Hindi. Dapat may disiplina. Hindi pwedeng magulo. Ikaw ang umupo. Halika. Halika. Hindi. Ang mga lumang bagay na ito, paano mo nalaman? Dahil ako ang lolo mo. Hindi pwedeng gawin yan. Halika. Sige, sa tabi na lang ako upo. Ikaw. Lolo, mauna ka nang umupo. Sige. Ikaw nga talaga. Ikaw talaga. Hoy, wala nang totoo o hindi. Kumain ka na, malamig na ang ulam mamaya. Kumain ka. Halika. Tagay tayo. Ito para ipagdiwang na naipagtanggol ang dangal ng ating mga ninuno. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang ekspresyon ni Heijun. Ang sarap sa pakiramdam ngayon. Parang tinulungan tayo ng ating mga ninuno. Lolo, huwag kang masyadong mag-inom. Ay, masaya ako ngayon. Okay lang uminom ng kaunti. Halika, tagay tayo. Halika na. Walang uuwi hanggat hindi lasing. Shoujo, ano? Itong kalahating recipe book ay ipagkakatiwala ko na sa'yo. Ang pamana ng pamilya Wang ay dapat ipagpatuloy mo. Sige, pa. Ang ilang mga alamat ay maaring tunay na makalampas sa daan-daang taon at magpatuloy sa mga paraang hindi inaasahan.